pagkakaiba ng tao at yung nagkatawang tao. Halimbawa, kayo po mga kapatid, bago po kayo naging tao, ano po kayo noon? Halimbawa, bago tayo naging tao, well, wala pa tayo noon, di ba? Kung hindi pa tayo tao, wala pa tayo noon. Pero ang sabi sa Biblia, si Kristo ay nagkatawang tao. Kung naniniwala ka dyan, yan ay sa Espiritu ng Diyos. Pero kung ang paniniwala mo ay tao lang siya, yun po ay hindi sa Espiritu ng Diyos. Pag sinabi pong nagkatawang tao, ang ibig sabihin, mayroon dating katayuan, may dating anyo ang Panginoong Jesucristo bago siya naging tao. Nagkatawang tao. Okay, papakilala ko po sa inyo ngayon, sino ba si Kristo, ang tunay na Kristo sa ating buhay bilang mga Kristiyano? Sa John chapter 1, makikita po natin ang katotohanan. Ito po ay ayon sa sulat ni San Juan. Okay, John chapter 1 verse 1 to 4. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula ay ang berbo o ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Are you with me? Sa pasimula, in the beginning was the Word, capital W, referring to the Word of God, and the Word was with God. Sabihin nga po ninyo, the Word was with God. And the Word was God. Say, the Word was God. Dito natin malalaman ngayon na yung salita na yon, yung verbo na yon, na nandoon sa pasimula ay kasama na ng Diyos. At ang verbong yon, ang salitang yon ay Diyos. The Word was God. At ang sabi pa mga kapatid, verse 2, He was with God in the beginning. Kasama na niya ang Diyos sa pasimula. Through Him, verse 3, through Him all things were made. Kita nyo, sa pamamagitan ng salitang ito na sumasa Diyos at Diyos, siya ay Diyos, nilalang ang lahat ng bagay. Kasama tayo doon ng mga tao. Nilalang tayo ng berbong ito. Nilalang tayo ng salitang ito. Ngayon, isang misteryo mga kapatid. Ang salitang ito ay bumaba sa lupa. The Word became flesh. Ang verbo na yun ay naging tao. Nagkatawang tao. We have seen His glory, the glory as of the one and only, and who came from the Father, full of grace and truth. In the King James Version, and the Word was made flesh, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, sino ba yung begotten Son of God? Si Jesus Christ po yun, mga kapatid. Excuse me. So, makikita natin, mga kapatid, si Kristo, bago siya naging tao, siya po ay kasama na ng Diyos. Remember in the book of Genesis, yung book of Genesis na yan, kasama yan dun sa aklat na tinatawag na Torah, the first 5 books of the Old Testament. At sa first 5 books na ito na tinatawag na Torah or the law, ito ang pinaniniwalaan ng mga Hudyo. Ito yung talagang pangunahing sinasampalatayaan ng mga Hebreo, yung Torah na yan. Kaya even in the days of Jesus Christ, yun lamang ang pinangahawakan ng mga Jews o ng mga Hebrews nung kanyang panahon. Yung ibang mga propeta, hindi nila pinaniniwalaan. Okay?
Now, sa book of Genesis, kung maalala nyo, God said, ilang beses yun. God said, let there be light. God said, let us make man in our image. Marami pong mga sinabi doon na God said, God said. Yung salitang yun mismo, let there be light. Let us make man in our image and likeness. That was Jesus Christ as the Word of God. Because this Word created heaven and earth. Itong salitang ito ang siyang lumikha ng langit at lupa at ng mga tao. Ngayon, almost 2,000 years ago, ang salitang ito ay nag-anyo tao. Bakit po kaya nagkatawang tao ang salita ng Diyos na lumalang sa lahat ng bagay? Bakit po? Dahil nais ng Diyos na maligtas ang tao mula sa kaparusahan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Nais ng Diyos na tinatawag nating Ama na tayo po ay mailayo sa kapahamakan. I remember a story about a boy in the field. Isang bata na nandoon sa bukirin o sa isang taltalon, sa Ilocano, taltalon. Yung batang ito, sa kanyang paglilibot doon sa farm, alam niyo naman ang bata, masyadong curious yan sa anumang bagay na makita niya. Nakita niya, napakaraming langgam doon sa isang lugar na doon sa mismong kalagitnaan nung field na yun. Nakita niya yung mga langgam, ang sisipag, nagbubuhat sila ng kung ano-anong mga grains o mga pagkain. Diba? At sa di kalayuan, napansin niya, meron pong traktor o traktora. Alam niyo yung traktora? Yung pong nagbubungkal ng lupa para mataniman yung lupa. Tapos sabi ng bata, ay, mga kaibigan, magsialis na kayo. Dahil may paparating na traktora, mapapahama kayo, matatabunan kayo, umalis na kayo dyan. Sige na, andyan na. Yung mga langgam na, yung mga kuton, tinatawag natin kuton, hindi po nila naiintindihan yung naririnig nila. Eh, siyempre, salita ng tao, iba ang salita ng mga langgam. Nakarinig na ba kayo ng langgam na nag-uusap? Ha? I just wonder, ano kaya yung language ng mga langgam? No? Pero I'm sure, maliliit din salita nila. Cute, no? Maliliit na. Alright. Ngayon, dahil hindi maintindihan ng mga langgam, yung sinasabi ng bata, ang sabi ng bata sa isip niya, kung ako ay magiging langgam, maunawaan niyo yung sinasabi. Mayroon ng paparating na kapahamakan. Similarly, ganyan yung nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. See? Ang Diyos nakakapagsalita. Yes. From His throne, kaya niyang magsalita para sa mga tao. Kaya lang, hindi maintindihan ng pangkaraniwang tao ang tinig ng Diyos, ang sinasabi ng Diyos. Usap ng mga tao kay Moises, Moses, huwag mong hayaan ang Diyos ay magsalita sa amin. Baka kami ay mamatay. Yan. Nakiusap sila kay Moses na si Moses na lang ang makinig ng mga sasabihin ng Diyos dahil alam ng mga tao noong panahon ni Moises na kapag narinig nila yung purong tinig ng Diyos, ikamamatay nila. Dahil banal ang salita ng Diyos at ang taong nakikinig ay isang maruming basahan na. Nakukuha niyo mga kapatid? The same way, yung bata gusto niyang mag-anyong langgam para yung mga langgam marinig nila yung gusto niyang sabihin sa kanila. So nagkatawang tao ang salita ng Diyos na hindi natin naiintindihan kapag siya'y nagsasalita sa itaas. Para bang kulog lang sa kalangitan yung ating naririnig. Hindi natin naunawaan yung kanyang ibig sabihin. Nag-anyong tao ang ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang pag-anyong tao,
Ipinaalam niya kung ano ang mabuting balita. Ang mabuting balita, mahal ng Diyos na nasa langit ang lahat ng tao. At ang sinumang sasampalataya sa kanyang isinugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16 says, "For God so loved the world that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Ngayon, kung si Kristo, mga kapatid, ay dating Diyos at nagkatawang tao lang, pakinggan po ninyo yung panalangin ni Jesus na nagpapatunay na kasama niya ang Diyos bago pa siya nagkatawang tao. Mababasa niyo yung dasal ng ating Panginoon doon sa John chapter 17. Okay, sa John chapter 17 verse 5, ang sabi po rito ni Jesus sa prayer niya sa Diyos, "And now, O Father, glorify Thou me with Thine own self, with the glory which I had with Thee before the world was." Before the world was made. Ngayon, Ama, dakilain mo ako sa pamamagitan ng iyong sariling kadakilaan na ibinigay mo sa akin bago mo pa lalangin ang sanlibutan. Naging testimony ni Jesus sa kanyang dasal na kasama niya na ang Ama bago pa nilalang ang sandaigdigan. At ang sabi pa sa verse 24, "For Thou lovest me," kausap niya pa rin ang Diyos dito, ang kanyang Ama, "For Thou lovest me before the foundation of the world." Dahil mahal mo ako bago pa ang pundasyon ng daigdig, sandaigdigan. So maliwanag po mga kapatid na si Kristo ay hindi lamang ordinaryong tao na galing sa kanyang taong mga magulang. Siya po ay salita ng Diyos. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao dahil nais niyang ipahayag sa tao ang mabuting balita ng kaligtasan. Palapakan po natin sandali ang ating Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Okay, so yung unang narinig po natin ay tungkol sa Jesus was God before He came in the flesh. At pangalawa, narinig po natin, Jesus had been with the Father. Pangatlo, Jesus was the Word of God. He is God incarnate. Ito po, diretsahang tinuturo sa banal na kasulatan sa 1 Timothy chapter 3 verse 16. 1 Timothy chapter 3 verse 16. "Without controversy or beyond all questions, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory." 1 Timothy